Hello mga ka-info! Kamusta kayo ngayon? Nawa ay nakahanda tayo sa panibagong talakayan. Ating pag-usapan ang mga dahilan ng pananakop sa Pilipinas. Ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas ay may mga pangunahing dahilan na nakaangkla sa tatlong layunin na tinatawag na tatlong G or 3Gs. God o Diyos, gold o ginto, at glory o karangalan. Ang mga layuning ito ay nagpapakita ng malalim na pagnanais ng mga Kastila na palawakin ng kanilang impluwensya at makakuha ng iba't ibang benepisyo mula sa bagong teritoryo. Ating talakayin ang unang G, God o Diyos, pagpapalaganap ng Kristyanismo o Katolisismo. Isa sa mga pangunahing layunin ng Espanya sa kanilang pananakop ay ang pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo o ang Katolisismo. Ang mga misyonerong Kastila tulad ng mga pare at praile ay sumama sa pagpunta sa Pilipinas upang ituro at ipatanggap ang kanilang relihiyon sa mga katutubong Pilipino. Sa pagdating ng mga Kastila, ang Pilipinas ay isang arkipelago na may mga magkakahiwa-hiwalay na pamayanan na may sari-sariling pananampalataya at sistema ng paniniwala, kabilang ang pagsamba sa mga anito at iba pang Diyos. Sa pagdating ng mga Kastila sa bansa, nais ng Espanya na gawing iisang sambayan ng Katoliko ang mga Pilipino. Ito ay upang madali silang mapamunuan sa kanilang pagpapasakop sa pamahalaan ng Espanya at sa simbahan. Dumako naman tayo sa pangalawang G, gold o ginto, paghahanap ng mga likas na yaman. Ang Espanya, katulad ng ibang kolonyalistang bansa noong panahong iyon, ay naghanap ng mga teritoryong mayaman sa likas na yaman na maaaring pagkunan ng ginto, pilak at iba pang mahalagang mineral. Bagamat hindi gaanong sagana sa ginto ang Pilipinas kumpara sa ibang teritoryo, ang bansa ay mayaman naman sa iba pang mga produkto tulad ng mga pampalasa o spices, perlas, kabibe at mga likas na yaman tulad ng makukuha sa kagubatan at karagatan. Ang mga produktong ito ay maaaring maipagbili sa Europa at magbigay ng malaking kita sa Espanya. Nakita rin ng mga Kastila ang potensyal ng Pilipinas bilang mahalagang ruta ng kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa, lalo na sa galleon trade. Ang galleon trade ay isang pandaigdigang kalakalan na nag-ugnay sa Pilipinas at Mexico mula 1565 hanggang 1815, kung saan ang mga kalakal tulad ng seda, porselana, at pampalasa mula sa Asya ay ipinapadala sa mga kolonya ng Espanya sa pamamagitan ng galleon o malalaking barko na bumabalik naman sa Pilipinas na may dalang pilak at iba pang produkto mula sa Mexico at mga kolonya nito sa Amerika. Sa pamamagitan ng kalakalang ito, nagkaroon ang Espanya ng pagkakataon na magdala ng mga produktong Asyano sa kanilang merkado sa Europa at tumubon ng malaking kita. At ang panghuling G, glory o karangalan, palawakin ang kapangyarihan at impluwensya ng Espanya. Ang panahon ng kolonyalismo ay paligsahan ng mga bansa sa Europa upang palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa buong mundo. Ang mga bansang gaya ng Portugal, Netherlands at Britanya ay nagpaligsahan sa pagtuklas at pag-angkin ng mga bagong teritoryo. Ang Espanya, bilang isa sa mga makapangyarihang kaharian noon, ay nagnais ding magkaroon ng higit pang karangalan at kasikatan sa pamamagitan ng pag-angkin ng mga bagong lupain. Ang pagkakaroon ng mga kolonya ay nagpapakita ng kapangyarihan ng isang kaharian at nagbibigay sa kanila ng mas malaking impluwensya sa pandaigdigang politika at ekonomiya.
Ang Pilipinas ay isa sa mga teritoryong nais ng Espanya na maging bahagi ng kanilang imperyo sa Asya. Kaya't pinagtuunan nila ng pansin ang pag-angkin at pagsasaayos ng pamahalaan sa mga isla ng Pilipinas. Yan lamang ang mga pangunahing dahilan kung bakit sinakop ng Espanya ang ating bansa. Nawa ay naliwanagan kayo at tumatak sa inyo ang 3 G na ating tinalakay. Muli, maraming salamat sa panonood sa My Info Basket. At kung gusto niyo pa ng mga informative videos kagaya nito, please like and subscribe sa ating YouTube channel. Yan lamang para sa ngayon. Paalam mga ka-info!